nangako ng 20 pesos na bigas, matapos ang isang araw, natigil na. Nasaan na naman ang 20 pesos na bigas? Kaya mo ginawa yung batas, rice verification law to para yung gusto mong 7 pesos na kada kilo ay mangyari, ha? Noong March 11, 2025, nasaksihan ko ang pagkidnap at pag-abuso nila sa tatay ko. Kausap ko, sabi ko, taga Quezon City sila. Dahil alam mo bakit? Natatakot na rin sila sa kanilang seguridad. Kung noong una, di ba, mahal ni Pangulong Presidente ang bawat Pilipino. Di kami natatakot sa katotohanan. Boses ng masa aming pinapakinggan. Jomalon TV, isu ng bayan. Ating pag-usapan. Tunay na balita, walang kinakampihan. Sumasalamin sa katotohanan lamang para sa mamamayan. Totoo ang laban, hindi puro drama, di rin chismisan. Lahat ng tanong may klarong kasagutan. Kasama ka dito sa diskusyon, boses mo may halaga sa solusyon. Laging alerto, mapagmatsyag, truth ang hanap. Di kami natitinag, walang palusot, walang dayaan. Tunay ang serbisyo, diretsong usapan. Jomalon TV, issue ng bayan. Ating pag-usapan. Tunay na balita, walang kinakampihan. Sumasalamin sa katotohanan lamang para sa mamamayan. Totoo ang laban, walang kulay, walang kampi. Balita, talakayan, katotohanan para sa bayan. Alright, what's up mga kayon? Welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV para sa programa natin na issue ng bayan. Nating pag-usapan, tunay na balita, walang kinakampihan, sumasalamin sa katotohanan lamang. Today's Monday, araw ng Lunes. O nga, sabi ko nga Monday eh. May 5. 2025, i-shoutout muna natin yung mga members natin dito sa Joe Malone TV, Queen O, Sir Larry Milagros Chan, Ma'am Lorna Tuvera, Florina Dacumos, Rose Enriquez, Mary Jane Tabuada, Dina Mahos Bongo, Ma'am Lorna, Danny Ubaldo, Manik Sangko, pati na rin si JU Production. Pero syempre, i-shoutout muna natin lahat ng mga viewers natin, OFW man o dito sa lokal sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Maraming salamat po sa pagtangkilik, pagsuporta, sa pakikinig at higit sa lahat sa pagboses nyo rin through comments na sa mga issue ng bayan. No? Kasi kailangan ito yung pinag-uusapan natin. Ito yung binibigyan natin ng pagkakataon. Yung mga members natin sa Joe Malone TV, maraming salamat po. Na-appreciate ko po yan. At dun sa mga nagsisend sa akin ng GCash, maraming din salamat po. May nag-comment kasi sa akin. Sabi niya, kasama na daw ako sa payroll ni Isko Moreno. Magkano daw ang allowance? Grabe, di ba? Ang hirap talaga paniwalain yung mga tanga, no? Alam mo 'yon, 'di ba? Kung ako nakakakuha ng pera sa mga politiko na 'yan na sinusuportahan natin, pati sa Duterte, pati sa lokal sa Maynila, di sana hindi na ako maglalagay ng GCash, 'di ba? Dito na nga, kulang na nga lang ipanghingi ko yung GCash saka yung PayPal natin, 'di ba? Kung nakakakuha ako ng pera, malamang mayaman na ako tapos may mga views ako. Hindi na ako maglalagay ng GCash dyan. Kaso, di ba, patas na laban. Wala tayong nakukuha sa mga sa mga lokal, pati na rin dito sa national. Lalo na sa mga Duterte. Lalo na kay Isko. Talagang ano yan, walang bayad talaga yan. Kaya nga nagre-reklamo din yung mga ibang vloggers. Hindi naman actually nagre-reklamo yung mga ibang vloggers. Na ano rin, kumbaga, pamasahe, wala sila. Di ba? Kanya-kanyang bayad, allowance. Pero solid kasi yung suporta yung ipinapakita namin kay Isko Moreno. Talagang whether pumunta ka o hindi, di ba? Kung gusto mong sumuporta, pumunta ka. Kung gusto mong lumipat doon sa may bayad, lumipat ka. Pero kay Yorme Isko Moreno, sa Duterte, sa dito kay Along Malapitan, wala kaming nakukuha. Di ba? Kung meron man, di sana tinanggal ko na yung GCash ko, baka mayaman na ako ngayon, di ba? Ayun na, hirap nga ako mag-vlog eh.
Kasi siyempre, yung screen time ko, ilang oras na. Ilang oras kasi papanoorin ko pa, tapos i-discuss ko pa, di ba? Eh, hindi ako nagko-complain kasi minsan meron talagang mga iba na magko-comment na walang magawa, di ba? Akala pinaniniwalaan nila yung sarili nila, akala nila bayad tayo. Hindi nila alam, kanya-kanyang bayad tayo sa sarili natin dito kay Isko Moreno, pati na rin sa mga Duterte, di ba? Talagang solid na suporta lang ang binibigay natin, di ba? Okay. Ito na, umpisahan na natin. Pero bago yan, syempre, paki-double check kung nakasubscribe ka na. Kung hindi pa naman, paki-subscribe na lang. Tapos itong dalawang channel natin dito, When Tito Talks, pati na rin itong Tito Jom, Tito ng Ina Mo. Food vlog, saka podcast. Kayo na po ang bahala dyan. Paki-subscribe na lang. Balikan nyo na lang ulit ito. Paki-subscribe mga kayon. Paki-click na rin yung bell icon, okay? Isang like and share naman dito sa mga video natin. Nang sa ganun, i-recommend tayo ni YouTube. Dahil bumababa at dito naman tayo nire-recommend, bumababa na naman yung views natin. Pakinggan natin si, ano pa pangalan nito? Harry Roque. Sa kanyang spokes hour regarding do sa 20 pesos na bigas, okay? Ayan, nangako ng 20 pesos na bigas, matapos ang isang araw, natigil na. Nasaan na naman ang 20 pesos na bigas? Ang problema kasi, talagang pagsinungaling ang presidente at hindi talaga mabigyan ng katuparan ng pangako, kahit anong gawin niya, hindi mangyayari. Yung 20 pesos na bigas kasi, ang pangako niya, tandang-tanda ko yun, dahil ako'y umakyat sa kanyang entablado, no? Sabi niya, tatanggalin natin yung mga traders, yung mga ibang bagay na nagiging dahilan kung bakit napakataas ang presyo ng bigas. At pabababain nga niya yung presyo ng bigas. Hindi naman niya sinabi na magbebenta lang kami ng 20 pesos na bigas sa panahon ng eleksyon. Na alam natin, ang siguro, ang halaga ng bigas ay binibenta, 45, at gobyerno magbabayad ng 25 para mabigyan o mabenta ng 20 pesos kada kilo ang bigas sa ating mga kababayan sa panahon ng eleksyon. Dalawang bagay ang dahilan kung bakit nila tinigil yan. Number one, napakalaking halaga ang gagastusin ng gobyerno sa panahon na wala na tayong pera. Bakit? Kinurakot na nila sa mga ayuda, sa mga flood control projects na wala namang silbi, sa mga infrastruktura, sa tungpat, sa kali at mga tulay na gumuguho. So saan mo pa kukunin yung pera? Pantustos dun sa halaga na 45 Diba? bigas na ibebenta mo sa 20 pesos. Siyempre, simple arithmetic yan. Kung wala ka namang pera na inipon at wala kang extra pera na pwedeng gastusin para isubsidize yung 25 pesos, kung ibebenta mo sa 20 pesos kada kilo yung bigas na binili mo ng 45, ubus na rin yung pera. At ngayon, dumating na tayo sa punto, lumalabas na yung ating deficit. Yung halaga ng binibili natin sa labas, napaka-laki. Kung ikukumpira mo dun sa mga naibebenta natin sa labas, matindi na po yan, no? Yung ating trade deficit na tinatawag. At siguro sa susunod na Spokes Hour, pag-usapan natin kung anong ibig sabihin yan, na mas malaki yung linalabas nating halaga kaysa doon sa kinikita nating halaga. Well, simple lang po yan. No? Tayong mga ordinaryong pamilya, kapag siyempre ang ginagastos natin mas malaki sa kinikita natin, saan mo kukunin yung balanse? Utang, utang, utang. At kapag kayo umutang na umutang, ay naku, dating ng punto, unang-una, baka wala na magpautang sa'yo dahil hindi mo na mabayaran. Pangalawa, siyempre, kakagat ka sa mas mataas na mga interest rates. Pero ang punto po, palpak na naman ng Marcos Jr. Talaga naman pong kapag nagsisinungaling, at sinabi naman ni VP Sara, talaga namang alam ni Marcos Jr. na hindi niya madideliver yung 20 pesos kada kilo ng bigas. Sinabi lang yan bilang pangako, talagang hindi magkakaroon ng katuparan yan. At siguro, ang nangyari nga dito nandyan pa yung batas na hindi po pwedeng mag-vote buying, di ba? Ako yung kauna-unahang nagsabi na kapag pinagpatuloy niya yung 20 pesos kada kilo na bigas, na talagang halaga 45 at talaga namang sinasubsidize ng gobyerno ang halaga ng bigas na yan, talagang yan po ay pwedeng maklasify as vote buying. At baka ma-disqualify pa ang lahat ng kandidato ng alyansa dahil ang nakikinabang dyan mga kandidato ng alyansa. Dapat nga siguro, biski isang araw lang yan, may magreklamo pa dahil vote buying pa rin yan na isang instance, isang araw. Hindi naman ibig sabihin na palibasa tinigil na wala na yung krimen. So ako, tinatawagan ko ng pansin ng legal ng PDP Laban, maghain pa po kayo ng complaint laban sa vote buying, laban sa alyansa. Dahil yung isang araw na nagbenta sila ng subsidized rice, po ay vote buying pa rin. Dapat maparusahan ng matutunan ng leksyon.
Kasi yan ang problema sa atin sa Pilipinas. Binabaliwala natin ang mga batas, kaya tuloy, nagkakaroon ng sense of impunity. Ano ibig sabihin ng impunity? Kaya kong gawin yan dahil kami nakapwesto. Wala kaming pananagutan dahil kami nakapwesto. Yung mga kalaban namin, gaya ni Duterte, ni Harry Roque, silang titirisin namin dahil kami nakapwesto. Ay hindi po. Ang batas po ay dapat ipatupad sa lahat ng lumalabag. Okay, reaction ha. Okay, reaction. Bago tayo pumunta kay Ate Claire nyo, kay reaction sa 20 pesos na bigas. Pwede nga no? Siguro halagang, sila nakakaalam kasi alam nila yan Siguro halagang 45 pesos nga. Tapos gobyerno nagbayad ng 25 para maibenta nila yung 20 kilos na bigas per kilo. Para matupad lang o masabi na yung campaign promise nagawa. Ay ang problema, nagkaroon ng aberya, isang araw lang nangyari according kay Harry Roque. What if? Siyempre may mga tayo may mga teorya tayo Paano ba talaga? Kung halimbawa lang reaction ko lang. Halimbawa ba talaga? Hindi naman talaga plano na magbenta talaga ng o pangmatagalan yung 20 kilos na bigas per kilo. Talagang pang isang araw lang pala talaga yan. Kunyari lang sinabi na nagkaroon ng aberya. Pero putya, pang isang araw lang pala talaga sa Western ibenta. Bakit? Kasi nga, baka mahina sila doon. Tapos yung bigas na 20 per kilo, parang lumalabas na pang boat buying o pang suhol na, nagbenta kami dito. Kasi di ba kung malinis ang intensyon, kung talagang ang intensyon ay tumulong pagaanin ang buhay ng mga Pilipino, bakit kasi doon lang ibebenta yung 20 pesos per kilo na bigas? Di ba sinabi nila, doon sa kanilang pag-aanalisa, doon lang mas kailangan ng bigas. Pwede ba yun? Buong Pilipinas kailangan ng bigas. Di ba? Na mura. Na kahit paano makakain. Walang problema Kung basta makakain. Basta makakain siya. Kahit na maitim. O sabihin na natin may amoy. Sige, hindi naman sa kaartihan. Basta makakain ng tao. Makakain ng tao. Go ako dyan Basta una silang kakain. Di ba? Dapat una silang kakain bago tayo. Di ba? What if talagang sinadya, talagang planado din, no? Mahilig sa plano tong administrasyon What if talagang plano lang din talaga nila na pang isang araw lang, 'di ba? Parang lumalabas nga, ayun nga napansin nga ni Harry Roque, ni Mr. Harry Roque na baka pang style boat buying din na pang isang araw lang pala, kunyari lang na natupad ko na yung pangako ko O 20 kilos na bigas nangyari, pero hindi sa buong Pilipinas. Sabagay, hindi naman yata sinabi na buong Pilipinas Di ba bakit naman kasi ginawa mo pang 20 kilos, pwede naman gawin 35, 40, malapit sa katotohanan, di ba? Ginawa nyo pang 20. Dahil parang talagang napaka-imposible talaga ng 20. Kung mangyari man yan, yun, isang araw lang, di ba? Isang araw lang. Hindi na siya makakatulong di ba? Baka mag-cause pa nga ng away yan kasi syempre dadagsain yan. Siyempre, pipilahan niya, mag-aaway, di mo maiiwasan, may mga sisingit sa pila. Kasi 20 kilos na bigas, still 20 kilos na bigas. Talagang pipilahan at pipilahan yan, kahit anong mangyari. Di ba? Pero, pantakin mo kung iisipin mo, di ba? Parang, malayo sa katotohanan, sa realidad Siguro pwede pa kung 40. Halimbawa, yung 55 na bigas, ginawang 40 o kaya 35 man lang. Di ba kalahati? Ito hindi, 3/4 Yung gustong ibawas, gustong itapyas di ba? Parang hindi siya hindi siya yung pang kabuunan, pang kalahatan, tapos pang matagalan. Parang talagang pang temporary lang. Siguro pang isang araw lang, di ba? Gaya ng sinasabi ni Harry Roque, di ba? O ito naman, si Ate Claire nyo. Kayo nang magbigay ng reaction dahil nakakatanga. Di ba? Panoorin natin. We need to switch from the current quota system in importing rice to a tariff system where rice can be imported more freely. This will give us additional resources for our farmers, reduce the price of rice by up to 7 pesos. Up to 7 pesos. Reduce. And lower inflation significantly. I ask Congress to prioritize this crucial reform, which I have certified
as urgent today, pesos. Tignan nyo Oo. pagkakaintindi ni Auntie Claire, ha? Tignan nyo pagkakaintindi ni Auntie Oo. Claire. Kaya mo ginawa yung batas, rice verification law to eh. Para yung gusto mong 7 pesos na kada kilo ay mangyari ha. 7 pesos per kilo rice then after. Okay, yan ha. Yan, 2 years ha. 2 years ha. Oh. Nangako 7 pesos per kilo na bigas. Ha? Because of the rice verification law. Okay. Di ba? O kayo mag-comment. Di ba? Ang sinabi ni former President Roa Duterte, reduce up to 7 pesos. Kung halimbawa 50 pesos yung, 57 yung per kilo ng bigas, o may i-reduce sana, maging 50 sana. Ang pagkakaintindi niya, pangako daw ni President Roa Duterte na gawing 7 pesos ang bigas per kilo. Di ba? Di ba? Nakakatanga, no? Nakakatanga. Hindi ko alam kung sinasadya niya yung ganong estilo para mapansin, ulanin. Alam mo kasi yung bash ngayon sa social media, yung bash ngayon, imbis na makasira ng personality o character, nakakadagdag pa lalo-lalo na sa mga social media influencer o social media personalities. Tingnan nyo yung nangyari kay Yana, di ba? Binash. I'm sure madadagdagan pa din yung ano niyan, yung viewers niyan. Si Longganisa Girl, kung natatandaan nyo, 'di ba? Yung food vlogger na binash dahil sa longganisa, kaya siya tinawag na Longganisa Queen pala. Hindi girl, Longganisa Queen. Nabash. Pero after nun, dumagdag pa yung viewers, ay yung subscriber, yung followers. Yun yung sinasabi ko. Na ang social media, mas pinapriority yung mga tanga kaysa doon sa mga marurunong. Mas tanga ka, mas benta ka kay Meta. Mas stupid ka, sorry for the term, mas gustong-gusto ka ni Meta. Mas gumagawa ka ng katanga-tangang content, scripted na content, okay na okay ka kay Meta. Kasi ang gusto ni Meta, by views. Kumbaga by views, hindi by personality, no? Kahit gaano ka kaganda, kapangit, basta yung content mo walang makatuturan, walang kabalastugan, puro kabalastugan, yan, pabor na pabor sa'yo si Meta. Tulad na lang yan. Di ba? Biriin mo, ang sinasabi ni former President Roa Duterte, ma-reduce sana yung per kilo ng bigas ng up to 7 pesos. Walang pangako o promise na word na nilabas sa bibig si Rodrigo Roa Duterte. Ang pagkakaintindi nito ni Auntie Claire, Diyos ko naman, talaga, oo. Kahit anak ko, may intindihan yan di ba? Not unless talaga sinasadya mo na lang talaga. Di ba? Kasi attorney ka di ba? Tapos pagkakaintindi mo, ipinangako ni Rodrigo Roa Duterte, pinasa niya yung batas na yan para maisakatuparan yung 7 pesos. Yung 20 kilos nga na per kilo ng bigas, hindi nyo magawa Tapos ito pang 7 pesos na sinasabi nyo kay Rodrigo Roa Duterte na ipinangako niya. Di ba? Talagang pagiging tanga ngayon, mabenta talaga. Sa totoo lang. Pagka content creator ka, try mo yon, mag-content ka, tanga-tangahan. Mas papaboran ka ni Meta. Diba? Yung sa ano ba yun? Sa Singapore ba yun? Basta Asia siya Yung nakatunga nga lang sa camera, nag-live, nakatunga nga for 2 hours. Nakaganyan lang Bumenta pa Diba? Bumenta pa yun. Ang dami pang views nun. Ang dami pang views kasi lahat na curious Na-curious sa katangahan. Kaya mas tanga ka, sa totoo lang, mas tanga ka, mas malaki ang algorithm mo sa social media, sa Meta. Sa YouTube, hindi uubra yan. Sa YouTube, hindi uubra. Sa YouTube kasi, alam mo, sa akin lang to, sa YouTube, ang tawag ko nga dyan, parang subdivision village. Mamahaling subdivision, mamahaling village, kasi may class yung mga viewers. May bash, oo. Pero mas marami yung may class, di ba? Sa ibang social media platform, mas tanga ka, mas papaboran ka. Di ba? Sa akin lang yan, Sa akin lang yan.
O, pwedeng mali ako, pero yun ang reaction ko, akin yun. Ano magagawa natin, di ba? Okay? Panoorin natin kung paano paiyakin ni Miss Kitty Duterte ang buong Quezon City. Nakaka-touch to. May kurot talaga sa puso. Panoorin natin, ha? Si Hanelet muna. Basta ho kayo. Si Madam. Yan. Dapat yung anak ko lang magsasalita eh. Sabi ko, ano ba gusto nyo marinig nyo? Gusto nyo marinig yung lahat ng sakit sa dibdib? Yung anak ko, baby pa sana, pero Oo nga. napilitan mag-mature. Dahil sa nangyari, hindi naman ho natin maipagkait kung ano ang nangyari. Pero ito ho talaga, sana ho tayo Pilipino, isa-isip, magtanda na tayo. Kung gusto lang ako lumuhod, umiyak dito, magtanda na tayo. Pumili na tayo ng mga taong matino, matapat, at yung magsisilbi sa bayan, hindi pagsigsilbihan ang sarili. Yes. So, nung nasa loob kami, binisita namin ang papa niya, binili niya talaga. Binili niya talaga, uulitin ulit ito ni Veronica, binili niya, suportahan niyo ang Duterte. Yun. Kung hindi, kalimutan niyo na lang daw siya. So, yung lahat ng mga sumusuporta, miski sa bahay namin, sa Davao, sa ibang bansa, nakikita ko lahat ng suporta ninyo. Maraming salamat. Alam niyo ba doon sa Netherlands, iba't iba ang tao na pumupunta. Galing sa iba't ibang panig ng bansa. Meron Grabe yun. pang taga-Pilipinas Iyakan, na no? pumunta na nakausap ko. Sabi ko, taga Quezon City sila. Dahil alam mo bakit? Natatakot na rin sila sa kanilang seguridad. Kung noong una, di ba, mahal ni Pangulong Presidente ang bawat Pilipino, gusto niya maging masaya, safe, ligtas, nakakauwi ng bahay. Walang nangyayaring masama. Sana ho, suportahan ninyo ang Duterte. mga kandidato ni Pangulong Presidente Duterte. Presidente Duterte, Rodrigo Duterte, yung 10. Nakikiusap ho ako. At yung sa mga darating na mga araw, maging mapagmatsyag ho tayo lalo na sa araw ng eleksyon. Tulungan ho natin ang bansa, tulungan natin ang susunod na henerasyon. Wala na hong natira sa atin. Di ba naalala nyo nung naging siya ang presidente? Naalala ko, OFW ako eh. Lahat ng mga Pilipino na sa abroad, proud na proud maging Pilipino. Pero ano ho ngayon ang nangyari? Kung kayo ang nasa sitwasyon namin nung nandun kami sa Villamor, parang hanggang ngayon nananaginip pa rin ako. Parang hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala. Gusto ko humingi ng tulong, di ko alam kung saan. So kaya ngayon, nandito kami, nagsasalita, humihingi kami ng tulong ninyo. Suportahan nyo. Yes, suportahan ng Ang Duterte. Duterte! Kaya na, si Kitty na. Napilitan eh. Napilitan maging mature eh. Kasi kailangan eh, di ba? Meron na. Mic, please. Check. Magandang gabi sa inyong lahat. Ako si Veronica Kitty Duterte, bunsong anak ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte.
Naaalala niyo po ba, noong panahon ni PRRD, nakakaalis at nakakauwi ng ligtas ang mga anak niyo? Ibalik natin ang ganoong pamamahala sa bansa. Yan na. Pinag-iiyakan na. Nandito ako ngayon dahil kinuha nila Mm. sa amin, sa ating lahat, higit sa lahat, sa akin, ang tatay ko. Noong March 11, 2025, nasaksihan ko ang pagkidnap at pag-abuso nila sa tatay ko. Imbes na krimen, korupsyon Yeah. at kahirapan ang pagtuunan ng pansin ng pamahalaang ito, inuuna nila ang pagsira sa pamilya ko at sa lahat ng kaalyado nito. Pumili tayo ng matino at matapat sa paglilingkod kasi kung hindi, kawawa tayong lahat at ang mga susunod na henerasyon. Mahalagang magkaisa tayo sa araw ng eleksyon, May 12, 2025. Suportahan natin ang PDP laban sa notorious slate o mas kinikilalang Duterte. Mag-vote straight tayo at mag-block vote tayo upang mahirapan silang mandaya. Yan. To the OFWs, to the Filipino communities who took care of us, you have my love, respect, and gratitude. Sa katawhan nga nagpakita og walay undang nga paghigugma og pagsuporta, daghang salamat kay wa minyo gae. Kamo ang nagapakusog sa amo tanan. May aabot ako na personal na mensahe ng tatay ko sa bawat Pilipino. Sabi niya, I did what I could for my country. And you are Totoo. all in my heart. Totoo yan. Pangalawa, ang sabi niya, kung kakalimutan nyo lang rin ang Duterte, kalimutan nyo na lang rin siya. Mga kababayan, huwag nating kalimutan ang bilin ni Tatay Digong. Sa mga kabataan, hinihikayat ko kayong magbantay sa mga boto dahil dito nakasalalay ang kinabukasan nating lahat. Maraming salamat po and God save the Philippines. Iniimbitahan ko Pilipinas, Duterte pa rin! Duterte! Duterte! Iniimbitahan ko po lahat ang Team Suntay, pinangungunahan ni Congressman Bong Suntay at ang kanyang pamangkin na si Migs Suntay, Attorney Migs Suntay at si Kiko Del Mundo, kasama ang Duterte candidates, Senator Rodante Marcoleta, Senator Raul Lambino, Senator Philip Salvador, and representing Senator Pastor Quiboloy, Attorney Bobet Torreon, together with Senator J.B. Hinlo, Ayan ang mga tatandaan nyo, ha? Arsenia, and Kitty Duterte. Ang Duterte. Yan ang tatandaan nyo. Sa Monday na yan, next week. Next Monday. Botohan na. Mga kayo na, ito personal na hiling ko din sa inyo. Suportahan natin yung Duterte para talagang makamit natin yung pagbabago. Wala na eh. Harapan na yung pang-agaw sa atin. Harap-harapan na yung panggagago sa atin. Bili mo yung 20 pesos na per kilo na bigas. Tapos ibebenta lang sa Western Visayas, sa Luzon, Mindanao, o sa ibang karatig ng Visayas. Wala. Ano, sila lang ba yung naghihirap? Sila lang ba yung kailangan ng bigas? Diba? Harap-harapan yun. Yung GAA, yung PhilHealth na walang budget. Harap-harapan yan. Yung mga nababalitaan nyo naman, I'm sure hindi lamang kayo nanonood sa akin sa mga TikTok, sa Facebook, may mga, ano ba yun, yung
Yung vote buying, yung harap-harapan na bigay-bigay na gano'n. Nakikita nyo yun, di ba? Nakikita nyo, may mga nagbibideo. Kaya nga salamat dahil lahat tayo may makanya-kanya mga cellphone na eh. Pwede natin kunan, pwede natin videohan. At least nagkakaroon ng ebidensya na kung paano sila, alam mo yun, kung paano nila nilagay yung budget doon sa ayuda. Nang sa gano'n, meron silang pambili ng boto. Kasi kung tutuusin, may magastos talaga yung kampanya na yan. Lalo na sa mga tumatakbo, congressman man o senator. Magastos yan kasi syempre, yan, yung stage, syempre may bayad yan. Yung lights and sounds, di ba? May bayad yan. Di naman palaging libre yan, di ba? Yung mga overhead na mga tao na security, mga crowd control, di ba? Lahat yan, yung mga pakain yan, di ba? Lahat, may bayad yan. Kaya imposibleng hindi maglalabas ang isang kandidato ng pera, no? Unless na lang talaga, kalsada na lang tatayo yan, tapos mahawak ng mikropono or kaya megaphone, magsasalita. Yun, medyo makakatipid ka doon sa ganung paraan. Kaya yung budget, alam mo, malaki yung budget na nilagay sa ayuda eh. Kasi talagang i-release nila, at least, naka-align pa sila kunyari, no? Budget ng ayuda to eh, di ba? Pero wag ka, di ba, ang ayuda binibigay sa mga sitwasyon, sa mga pangyayari na mas kailangan. Pero sa ganitong paraan, kunyari yung mga lindol, nasunugan, pandemya, yan, magbibigay ng ayuda. Pero yung mga ganito, di ba, campaign, alam natin yan. Hindi naman tayo pinanganak kahapon, lagi ko sinasabi sa inyo, hindi tayo pinanganak kahapon para mauto pa na itong mga to. No? Talagang meron lang nangyayari na kadayaan, bilihan ng boto, di ba? Kaya nga nauuso yung mga watcher eh. Kaya talagang dapat bantayan. Nang sa ganun, pwede natin ipakita, mapicturean, mabidyoan, pwede ipakita, ma-disqualify sila. Nang sa ganun, hindi na nila mapagpatuloy yung kanilang mga pangungurakot. Kasi talagang wala na, harap-harapan na tayo ni Nanak. Para kang inagawan ng lollipop, harap-harapan. Tapos yung nang agaw sa'yo, hindi pa tumakbo, ininsulto ka pa, nilakaran ka pa. So ganun, yung nangyayari sa atin. Ninakawan na tayo ng kaban ng pera ng bayan, tapos imbis na tumakbo, nilakaran pa tayo. Ganun ang nangyayari. Di ba? Kaya nga itong Duterte, ito yung step 1. Pag binoto natin yung Duterte, step 1, maproprotektahan nila si BP Inday Sara sa kanyang impeachment trial sa June, July. Pag naprotektahan nila si BP Inday Sara at hindi makonvict sa kanyang pwesto, sigurado tatakbo to sa 2028. At pag tumakbo to sa 2028, sigurado mananalo si BP Inday Sara. Doon palang magi-start ang tunay na laban. Kumbaga, itong gagawin ng Duterte na maprotektahan si BP Inday Sara sa kanyang impeachment, parang introduction pa lang to. Introduction pa lang yan, buod pa lang yan doon sa tunay na laban natin sa 2028. Kasi, pag imagine mo kung nanalo si BP Inday Sara sa 2028, baka doon, simula ang laban na umasenso tayo, na kahit paano makatikim tayo ng ginhawa. Tayo otherwise, pag hindi siya nanalo, na-convict siya, hindi siya nanalo, na dinaya nila o kung sino man yung nanalo, wala na, sa totoo lang. O kakamatayan na lang natin yung ganito na nagtatrabaho tayo araw-araw, na hindi tayo umaasenso, na mataas ang bilihin, mataas ang kuryente. Wala. Kakamatayan na lang natin yan. Papasa pa natin sa mga anak natin. Tapos pagka ganun pa rin yung sitwasyon, yung mga anak natin, papasa naman doon sa mga anak nila na apo natin na wala na hindi na natin makakatikim ng ginawa. Tapos yung mga OFW, malamang sa alamang, nadyan pa rin yan kahit matanda na, nagtatrabaho pa rin para matustusan lang yung pangangailangan ng pamilya nila rito sa Pilipinas. Ikot lang. Parang generational curse. Nakasumpa na ganun at ganun lang ang gagawin natin. Pero tignan mo sila. Di ba ang sasaya? Ang mamahal ng relo, may bahay dito, may bahay doon. Samantalang tayo, wala naman tayong bahay, nangungupahan pa rin. Ang binubuhay natin, yung landlord natin, yung landlady, landlord natin. Pero sila, di ba, may bahay dito. Pag may gusto sila, may bibilin sila. Pag gusto nilang bagong kotse, bibilin. So, in short, sila lang di ba? Sila lang yung mayaman. Sila lang yung nakakaatim ng asenso. Pero yung Pilipino, wala. Lugmok pa rin. Di ba? Mga kayon, kayo na ang bahalang humusga rito sa comment section. At least kayo, meron kayong, kumbaga, makukomment nyo rito yung saloobin nyo. Ito naman, yung ginagawa natin, reaction lang doon sa mga video na napapanood natin. At binobosesan din lang din natin yung mga talagang tiwaling mga opisyal na nakaupo sa gobyerno. Kaya nananawagan ako sa inyo mga kayon. Gumising na tayo.
sa Monday, I'm sure yung mga OFW nauna ata silang bumoto eh, no? Nauna silang bumoto. Pero kaming dito sa lokal sa Pilipinas, May 12, magla-live ako niyan after ko bumoto. Magla-live ako. Live tayo sa cellphone natin. Okay mga kayon, maraming salamat sa suporta nyo. Joe Malone TV, issue ng bayan, ating pag-usapan.